Amen. Nakatayo ng pamulahat. So, buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan po sa aklat po ng Pilipos, Kabanata 3, mga talata 12 hanggang 16. So, Philippians po, chapter 3, verses 12 to 16. Sabay-sabay po tayong magbasa ng kapatid. Ito po ang nakasaad. Ang tunay sa pagiging matuwid. No, hindi. Palitan ko po. Nagpapatuloy tungo sa hangganan. Ito po ang nakasaad. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap ko may sa katuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ganyan ang dapat ang maging isipan ng mga matatatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong paniniwala, ito'y ipauunawa sa inyo ng Diyos. Ang kailangan lamang ay ipagpatuloy natin ang ating natutunan. Mga kapatid, welcome po natin ang lingkod ng Diyos na gagamitin niya para magpaliwanag po nito, ating Pastor Venus Ganda. Amen. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagtitipon sa pangalan ni Jesus, ang dakilang mangliligtas, dakilang manggagamit, at ang tumutulong sa amin. Lord, kami po ay mag-aaral ng iyong mga salita na magbibigay po sa amin ng kaalaman, karunungan, upang sa pamumuhay namin bilang isang Kristiyano, kami po ay makasunod sa iyo, Panginoon, bilang tinawag mo. Kaya Lord, sa oras na ito, pagpalain mo po ang magdadala ng iyong mensahe, ang makikinig ng iyong mensahe, ang mga nanonood sa video ito, Panginoon. Salamat. Matanyag ka po sa aming kalagitnaan, mabigyan ka po ng karangalan. Thank you, Lord, sa pangalan ng Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Okay. Bigyan natin ng malakas sa Panginoon. Amen. Hindi na po tayo maupo. Magpurihin po ang Panginoon sa oras na ito sapagkat ako po'y naniniwala. Tayong lahat ay naniniwala na tayong lahat na narito ay tinawag ng Diyos. Amen! Pakitas po ng Ama yung mga tinawag ng Diyos. Yung mga tinawag lang. Hindi tawang tumawag sa atin, ha? Tumawag sa atin ay ang Panginoon. Kaya bilang tinawag ng Panginoon, siyempre, pag tinawag tayo ng Diyos, may papagawa sa atin ang Panginoon. Tama? Kaya kailangan natin, yung pinapagawa sa atin ng Lord, dahil tinawag ka ng Diyos, kailangan natin sumunod. Okay. Alam niyo po, mga magulang, mga kapatid, kung sa pananampalataya. Kaya tayo narito hindi dahil malakas tayo. Amen? Hindi, dahil tayo ay narito dahil may Diyos tayo na nagsusubaybay sa atin at mayroon tayong salita na sinusundan. Tama? Kaya nga, every Sunday, hindi nawawala po ang pag-aaral ng salita ng Diyos kasi ang salita ng Diyos, ito yung nag-encourage sa atin para tayo ay magpatuloy, para tayo ay lumaban, para tayo ay tumayo. Amen? Ang salita po ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng desire sa ating puso para gawin natin ang kalooban ng Panginoon. Tama po ba? Oh, yan. Ang hindi may magtama. Hindi may tama. Okay. Kaya nga, salamat sa Lord dahil sa kanyang salita, narito tayo, nagpapatuloy tayo anuman ang mangyari. Kaya nga, alam niyo po, sa ating pong nabasa mga magulang at kapatid, diretso na po tayo. Ang title po ng ating pag-aaralan ay
continue to achieve the goal. Sikaping marating ang hangganan. At ang salita po ng Diyos, ito po yung nagbibigay sa atin ng encouragement. Pag nagbabasa po tayo ng Biblia, makikita po natin ang mga great man, na sila po ay nagpatuloy at nagtagumpay na anuman ang mangyari sa kanilang buhay upang makamtan ang buhay na walang hanggan, upang makamtan yung ipinangako ng Diyos. Dahil sa kanilang mga narinig at nagkaroon sila ng pananampalataya. Kaya pag nababasa natin ang Hebrews 11, pag binasa natin ang Hebrews 11, yung mga man of God doon, they fight the good fight of faith hanggang sa kamatayan. Until the end of their life, lumaban po sila. Lalaban mo ba tayo? Amen! Itong nakapagtataka eh. Pwede naman tayong buhay ng Diyos na hindi lumalaban. Tama. Pinibigay sa ating lahat ng Diyos. Pero bakit minsan pinapahintulutan ng Diyos na magkaroon ng sigalot sa ating buhay? Bakit? Para matuto tayong lumaban. Sapagkat pag walang laban, walang tagumpay. Amen! Mayroon bang lumalaban na kaya kailangan natin lumaban sa buhay. Kasi ang buhay may laban. Alam niyo po, mga magulang at kapatid, kahapon po, umikot po kami pumunta ng Panginay. Nahinanap po kami sa pamilya, si Ate Mili. Nandito po sila ngayon. Nalab namin. Na-enjoy namin eh. Sa paghahanap namin, ito practical na patotoo nangyari. Dumaan kami sa mga kawayan na dinaanan namin eh. Yung pilapil nila kawayan, mahaba. At kung magkamali ka ng tungtong, pupulutin ito kasama ng mga tilapia. At nakita namin ang kanilang tahanan sa gitna talaga ng bukid, nakahang ang kanilang tahanan. Bahay. At nagtestimonyan si Ate Nele. Si Ate Nele po, may apo po sila, siya na naoperahan ang bata na wala pong butas ng ulit. Yung dumihan. Ngayon po, okay na po. Marami siyang testimony. Sabi niya, Pastor, pag nag-high tide po rito, ang ginagawa namin, nagbabangka kami. Maka-attend lang sa gawain sa Panginoon. Narito po ba sila? Pakita sa mga kamay. Ayan mo. Parang sa natin ang Panginoon. Gusto ko lang ipaabot sa atin na kahit ano ang mangyari sa ating buhay, kahit mahirap, pag ikaw ay tinawag ng Diyos, susunod at susunod ka talaga eh. Kaya kami habang kami nila Kuya Dani ay naglalakad, nabibis po kami. Yung hirap na papunta namin dito, dahil nakita namin yung pagpuporting nila, nakakaalis po, nakaka-applause ng Espiritu, nakakahamon po sa buhay po namin para hindi kami magdito. Amen. Kaya ang salita po ng Diyos, ito po yung nagbibigay sa atin ng encouragement para tayo ay magpatuloy sa buhay. Ang buhay ay may laban talaga eh. Amen. Depende lang kung paano tayo maging paglaban. At ang salita po ng Diyos ay kaya kang itayo. Amen. May kapangyarihan ang salita ng Diyos eh. Kaya kang itayo. Ito yung si Kuya Dani, nabis po kami. Nandiyan si Kuya Dani, dami namin kasama. Marami na kami nagsabi, tumayo ka Kuya Dani. Iba ang ano mo, iba ang kuling mo, teacher ka. Parang ano, pero dahil sa salita ng Diyos, tumayo siya sa sipat, pangalawang tayo na, nakakablis po. Ang ibig sabihin, ang salita talaga ng Diyos, ang nag-encourage sa atin para lumaban, para tumayo, at tayo ay magtagumpay. Tagumpay na ba tayo sa Panginoon? Yes! Parang hindi tagumpay yung sigaw niya. Parang nagkatinis tayo. Okay, kaya sabi rito sa ating buhay, sa ating topic, magpatuloy para makamtan ang hangarin. Marami po tayong hangarin sa buhay. Ang pinakahangarin po natin, hindi lamang sa mundong ito, kundi may tunay tayong hangarin, makamtan natin yung pinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. At kailangan natin magpatuloy kahit ano ang mangyari.
At sabi rito, kailangan na sa bawat Kristiyano, ito yung maging mindset natin, yung maging Christian mindset natin, na tayo ay magpatuloy, wag hihinto. Tuloy-tuloy lang. Ito yung dapat maging pag-iisip ng mga Kristiyano, ito ang dapat maging pananaw ng isang Kristiyano, ito ang dapat maging mentalidad ng isang Kristiyano, na kahit ano ang mangyari ay magpatuloy, at hindi lamang magpatuloy, kundi maglingkod sa Panginoon. Sabi nga ni Ate Nun, kaya tayo tinawag ni Diyos para sumunod sa Panginoon at maglingkod sa Kanya. Kaya ba natin maglingkod sa Panginoon? Amen. Kundi lang nag-amen. Kaya ba natin maglingkod sa Panginoon? Amen. Kailangan natin maglingkod sa Panginoon. Kailangan natin paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang paglilingkod natin sa Panginoon ay nagbibigay ito ng karangalan para itaas namin ang dakilang pangalan ng Jesus. At ano niyo po ba ang naglilingkod sa Panginoon? Pinagpapala talaga ng Panginoon. Kahit ano ang mangyari, pagpapalain talaga ng Diyos. Okay. Kaya nasabi ng Pilipos, chapter 3, verse 13, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin, nais kong makanta. Nang ibig sabihin sa ating nabasa, una po, sabi rito, mga dapat gawin upang makamta natin ang ating hinganga. Mga dapat natin gawin. Yan. Para tayo ay magtagumpay, mag-success. Okay. Una po, mga dapat gawin upang makamta ang hinahangan. Magsikap na makamtan ang inaasam sa buhay. Yun ang sabi ni Paul, magsikap. Sabihin po natin sa ating mga labi, magsikap. Okay. Ulitin natin, magsikap. Salamat. Kailangan natin magsikap. May magsisikap talaga eh. Hindi pwede yung, okay lang ako. Tapos hindi naman okay lang. Kailangan natin magsikap. Kasi ang pagsisikap, mayroon pong tagumpay talaga. May makakantang kang tagumpay na galing sa Panginoon. Kaya nga si Kristiyano sa totoo lang, ang Kristiyano ay dapat masipag sa mga gawain sa Panginoon eh. Amen! Hindi lamang tayo masipag sa trabaho. Sa mundo, masipag tayo. Sa trabaho, masipag tayo. Pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, dapat mas lalo tayong maging masipag. Pastor, hindi naman namin gifted magpastor, hindi naman namin gifted. Gifted natin lahat na mag-akay ng kaluluwa. Amen! Gusto ko natin ang lahat ng tao ay maligtas! Amen! Ayong nag-imin na. Kailangan natin akayin. Kaya ngayon sabi ni Paul, magsikap na makamtan ang inaasam sa buhay. At kung gusto natin makamtan ang buhay na walang hanggan, dapat tinitingnan natin ang mga tao naghahanap ng kaligtasan para makamtan din po nila ang buhay na walang hanggan. Kaya kailangan natin magsikap. Sabi nito, pressing on toward the goal, whatever happens. Magpatuloy tayo. Upang makamtan ang ating hinahangan, ano man ang mangyari. May mangyayari po talaga na di maganda. Ngayon, pero sinasabi kanina na pag kahit marami kang pagsubok, gumagaan dahil kay Kristo. Totoo naman po yan. Totoo po yan. Si Ate Ninette, hindi mo naman siya makakapagsabi na siya ay nagtagumpay. Kung hindi siya nakaranas ng pagsubok, ay ibang klase yung kansa mo yan. Sila Ate Ninette, marami pang iba rito. Bakit nakakapagsabi sila ng ako'y tagumpay? Naranasan nila magtagumpay eh. Mayroon silang pinagtagong. Ayan. At sa pagtatagumpay natin, sino ang natataas? Diyos. Tama po ba? Ang gusto ko, hindi tayo. At sino ba tayo? Kaya nga po din po, kalapin po mga magulang kapatid, magpasalamat tayo na lagi natin at bibigyan ng pasalamat ang Panginoon. Alam niyo, sabi nga, ang Diyos po ay talagang marunong tumingin sa tao, kung marunong siya ng pasalamat. Yung di ba, lagi na lang binabanggit ng California, di ba? The creator of the universe, sabi sa kanila, no mission. No mission, di ba? Sabi, ngayon, anayin sa kanila, no mission. Amen.
dapat natin pasalamatan. Kaya kahit ang buhay natin ay maraming pagsubok, maraming problema, lagi natin pasalamatan ang Diyos. Lagi natin i-mention ang kanyang pangalan. Sapagkat sa kanyang pangalan, Diyos, power in the name of kahit ano siguro mangyari sa atin, isusurvive ka talaga ng Lord. Kaya nga, yun po, magsikat na makamtan ang inaasam sa buhay at alam ko marami tayong inaasam sa buhay. Hindi ko na isa-isahin. Marami tayong gusto mangyari sa ating buhay. At alam naman natin, ang isang tao ayaw na siya ay mabigo. Ayaw ng isang tao na siya ay masaktan. Ayaw ng isang tao na siya ay hindi pagpalain. Gusto natin lahat ay maging maganda ang buhay natin. Pero ang hamon ng buhay para mataas natin ang Panginoon, pinapahintulutan ang mga bagay na pangit para maging maganda. Para tayo ay magtulungan. Nakukuha niyo po ba? Purihin po ang Diyos. Kaya nga, napakabuti po ng Panginoon. Alam niyo po ako, sa buhay ko, ano lang ang video para okay na po ako sa ganitong ulo ko eh. Okay na po ako na walang buhok. Pugi naman eh, gapo naman eh. Tinasan sa nila. Bakit? Kasi kung may buhok ako, bibili ako ng supply. Bibili ako ng shampoo. Bibili ako ng sabon. Bibili ako ng pagpalago sa buhok, ibig sabihin kung ano-ano. Eh ngayon, di na. Yung ano ko, naipon ko, tutulong ko pa sa mga sa mga apo ko, nagbibili ko pa ng mga candies. O di ba? Kaya yung mga pangit na nangyayari sa ating buhay, hindi po pangit yun. Maganda po yun. Nung sabihin mo, katabi mo, maganda ka. O, di ba? Nakikita nyo? Kaya huwag tayong mag-alala. Kasi dito sa lupa, hindi. Kahit pangit pinapaganda ng Lord, depende lang sa nagdadala. Tama? Kaya nga pag ikaw ay dinadala ng sarili mo na kasama mo si Kristo, lahat ng bagay ay mabuti. Lahat ay mabuti. Kaya yun po ang sabi ng Lord, magsikat po tayo na makamta natin ang inaasam natin sa mundo. Ang pagsusumika po, dapat yun po ang maging mentalidad ng isang Kristiyano. Ang pagsusika po ay may kasamang pagtataga. Kasi pag walang taga, walang biyaya. Kaya yun po dapat atong gawin. Sabi ng Pilipos 12, hindi sa nakamtang ko na ang mga bagay na ito, hindi rin ako'y ganap na. Ngunit, sabi ni Paul, sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo. Kaya tayo tinawag ng ating Panginoon Kristo. At makamtan ang gantimpala at may kalakip na pagsisikap. Kaya sabihin mo ngayon sa iyong sarili, mapalad ka ngayon dahil narito ka sa gawain ng Panginoon. Alam niyo ba pag linggo? Tingnan nyo ha. Kristyano na tayo. Pero bakit kayo pag linggo? Kung kailang gawain ng Panginoon, ang daming nangyayaring pangit. Para hindi ko maka-attend. Tama! Maraming hadlang! Maraming hadlang! Yan. May darating na bisita. Minsan, sa maliit lang na bagay, nagiging hadlang pa para sama-sama kayo. Ayoko na, hindi na ako atin. May mga bagay na ganyan eh. Ano? Kaya kailangan natin kaya kailangan natin ko ngayon, tagumpay na agad kayo sa Panginoon. Palakpakan ko natin ng Lord. Tagumpay ka. Yung magpunta mo pa ng dito, nagtagumpay ka na sa Panginoon. Nagtagumpay ka na sa Panginoon. Kaya kailangan po natin magpatuloy sa Panginoon. Sabi rito magsikap. Pangalawa po, limutin ang di magagandang nangyayari sa buhay. Minsan yun ang nagiging hadlang. Yung mga nangyari sa atin na pangit, yun ang nagiging hadlang para hindi tayo makapagpatuloy. Forget the bad things that happen. Kalimutan daw natin yung mga pangit na nangyari sa ating buhay. Kasi kung lagi yun ang binibinitit po natin, hindi tayo makapagpatuloy sa Panginoon. Hindi tayo makapaglingkod sa iyo. Tama! Yun po. Kaya sa buhay pa natin, yung mga pangit na nangyari sa ating buhay, ilagay po natin na ito ay blessing. Blessing po lang. Galing sa Panginoon. Kaya
kailangan po natin, ang sabi ng Bible, limutin ang di magagandang nangyayari sa buhay. At I'm sure, di ko man kayo tanungin, lahat tayo na narito ay mayroong nangyayaring pangit sa ating buhay. Amen? May nangyari bang pangit sa inyong buhay? Amen. Totoo po yun. Mayroon. Ang sabi ng Bible, nilimot ang nakaraan. Limutin ko natin. Sabi niyo, kalimutan ang nakaraan, harapin ang nakaraan. Ang tayo niyo. Susulit. Mga ayon ba nga rekado ko rin. Magandang minsan yun. Kung pag-asa bang hanap mo, yung kalimutan mo yung mga bagay, yung mga pangit na nakaraan sa atin. Okay, sabi ng Bible, Pilipos 3:13, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimit ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin, nais kong makamtan. May mga layunin po tayo na nais natin makamtan. Kaya yung mga pangit na nangyayari sa ating buhay, yung po ang nagmahadang sa atin para hindi tayo magpatuloy sa Panginoon. Marami po ito. Hindi ko na isa-isahin. Hahaba tayo. Pero ang Kristiyan, kahit ano ang mangyari, magpatuloy sa Panginoon. Forget the bad things that happen. Kalimutan po natin ang tinanangin yung mga buting bagay na ginawa sa atin para tayo tayo makapagpatuloy sa Panginoon. Amen. Pangatlo. Hallelujah. Okay. Pangatlo po. Magpatuloy anuman ang mangyari. Magpatuloy kahit anong mangyari. Pressing on toward the goal to win the prize. To win the prize. Ang mga apostol sa Hebrews 11, hindi naman magandang buhay ang nakamtan nila. Pinatay sila. Pero nagpatuloy sila sa Panginoon. Hindi nahadlang ang pag-uusig sa kanila, kundi ang tinignan nila hanggang kamatayan ay yung gantimpala ng Diyos na mula sa langit para sa kanila. Tama. Kaya kung may mga pangit, may mga bagay na nangyayari sa atin, kakulangan pinansyal, maraming pagsubok at problema, kayang-kaya natin magpagtagumpayan dahil kay Kristo at makikita po natin, pag napagtagumpayan natin dito pa lang sa lupa, mayroon na po talagang prize. Amen. May gantimpala ka na. May gantimpala ka na. Lalo na, hanggang dun sa tapusin natin yung laban natin dito, hanggang dumating po yung kunin tayo nito. Talagang makikita po natin kaya kunin po ang Panginoon sa ating buhay. At alam po lahat tayo yung narito ay pinagpala na ng Panginoon. Amen. Pakilas po ng kamay na pinagpala ng Lord. Lahat tayo ay pinagpala na ng Panginoon. At kailangan po natin maglingkod. Binupasalamat sa Diyos. Amen. Huwag lang puro tayo ganyan. Sabi ni ating init kanina, kailangan din natin magbigay. Siyempre, una sa Lord, pangalawa sa tao. Unahin natin lagi ang Diyos. Pangalawa sa taba. This is a good question. Unahin natin ang Diyos. Ang pagtulong po ay mabuting bagay. Ang pagtulong po, ito po ay nagbibigay ng kasiyahan sa ating kapwa. Pag tayo ay nagbibigay sa Diyos at nagbibigay tayo sa ating kapwa, iba ang kasayahan ang nararamdaman natin. Kahit wala kang pera, ang saya mo. Kasi wala akong pera, makakatulong ako. Pili ka po tumulong kahit wala kang pera. Diskarte lang. Kung ang motibo mo ay tama, that's correct. Tama. Totoo yun. Kaya purihin po ang Panginoon. Sa buhay po natin, magpatuloy anuman ang mangyari upang makamtan natin ang gantimpala. Sabi ng Pilipos chapter 3 verse 14, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa mamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Pag sinabing nagpupunyagi si Gonzalez, nagpapatuloy. Kaya salamat po. Ako, I'm used po sa mga elder. Alam niyo po, talagang minsan naawa na ako eh. Kailangan.
Kasi pupunta rito pagdating doon sa bangko. Pastor, bakit? Lumalagot ako yung tuhod ko. Hindi ko, parehas tayo. Pastor, naduduling na ako. Sabi mo kasalamin din mga ito eh. Sabi ko, parehas tayo. Kasi parehas kami nga na eh. Kasi parehas kami mga senior. Pero ang nakakatuwa ko, kahit ano ang kalagayan ng kanilang physical na katawan, nagpapatuloy sila sa Humihin ako ng ating katawan. Pag may design ka sa Lord na maglingkod, bibigyan ka lakas ng Panginoon. Kahit ang bukong-bukong mo ay medyo nag-iba na ang linya, ang Diyos ang magbibigay sa iyo pag ang design ka ay maglingkod sa Panginoon. Amen. Kaya kailangan natin magpatuloy sa Diyos. Maging masipag tayo. Huwag tayong hihinto. Sabi nga, moving forward. No retreat, no surrender. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Church, listen. Nakakatuwa po din lang kasi ang ano natin, ang church natin, mahalin po natin ang church natin. Love our church. Ang church natin, hindi naman tayo, ako minumuni-muni ko ito kagabi. Ang church natin, wala naman tayo mga foreigner. Nagbibigay ng kada para suportahan tayo. At kung ihambing po natin sa ibang church, hindi tayo nagka-competition. Maraming church, ang maraming mga suporta dati sa ibang bansa. Pero purihin po ang Panginoon God, hindi ko ito. Sa biyaya ng Diyos, hanggang ngayon, marami pa rin tayo nagpapatuloy sa Panginoon. Kaya ibigin mo yung katabi yung mahalin mo. Mahalin po natin ang church natin. Kasabagat ito yung tahanan natin dito. Tayong magkakapatid kay Kristo. At sino pa ba ang magtutulungan? Kundi ikaw at ako. At the end, mga mukha pa rin natin ang magkikita-kita. Huwag mong pagkasawaan ng kapatid mo. At huwag mong pagkasawaan ng mga pastor nyo. At huwag mong pagkasawaan ng mga leader nyo. At hindi rin po kami magsasawa sa inyo. Sapagkat pagdating ng takdang araw, lahat tayo ay harap sa Panginoon. At sasabihin natin sa Lord, nagtagumpay kami Panginoon dahil kay Kristo. Amen. Kaya po, napakasarap maglingkod sa Panginoon. Okay, pagkatuloy anuman ang mangyari. Hindi pang apat. Yung 5 verses lang po ito na ating pag-aaralan ayon sa ating Bible reading. Isa-isip ng higit ang mga bagay na espiritual. Nandun na naman yun, yung mga bagay na yan, ibibigay sa atin. Minsan alam mo kasi minsan yung mga bagay na dito sa lupa, minsan yan ang nagiging hadlang para hindi natin isipin ang mga bagay na nasa langit. Tama. Kaya kailangan nyo lang maging mindset natin. Christian mindset. Ito maging point of view natin sa ating buhay. Yun ang maging point of view natin. Nahigit na pahalaga natin ang mga bagay na spiritual kaysa mga bagay na ganda dito sa lupa. Dito lang sa lupa, kung marunong pang manalangin, marunong pang maging masipag ka lang, ibibigay ito ng Panginoon. Amen! God will provide. Kaya nang minsan, bakit maraming hindi naglilingkod? Bakit maraming hindi tumatay? Nahagdangan ng mga bagay dito sa mundo. Tandaan po natin mga magulang kapatid. Nasasabi ko dito. Kasi, na-experience, nakikita ko. Marami kang pera, wala kang pera. Parehas lang. Amen. Pero mas maganda maraming pera. Sabihin mo, Pastor, wala. Mas maganda maraming pera. Tama! Kasi kahit hindi ka manalangin, kaya mabili na gusto mong bilhin. Ang sa akin lang, kung mayroon kang pananampalataya sa Diyos at marunong kang gumalangin, kahit yung may pera,
pera na kaya nilang bilhin, ikaw walang pera, kaya mong bilhin, nagpasan pa, yung binibili ng may pera. Totoo yun. Kasi nagka-blessing po ako, wala akong pera eh. Wala akong binitaman piso-piso. Blessing po na ibinigay sa akin ng Lord. God will provide our needs. Alam ni Diyos kung paano ka pagpapalaan ayon sa iyong kanuna. Na ayon sa kanyang kanuna. Tama. Ito sa akin, blessing na ito ng Lord eh. Sabi ko nga sa akin ng bupat, nung nakaraan, di ba, pagpapatuloy tayo eh. Isa-isip natin yung mga bagay ng spiritual. Sabi ko nga, year 2001, 2025 na yun. Ang edad ko doon is 41. Nag-pray ako sa Lord, kaya ko, Lord, sana ang buhay ko ay dumating pa ng 60. Kasi sabi ko nga, noong mga panahon na yun, maraming mga namamatay, ang edad pa ng 50, ganyan mga namatay na. 2025 na ngayon eh. Sabi ko, ang hiningi ko sa Lord, 60 lang eh. 65, pag 65 na ako eh. Blessing ng Lord! Amen! Blessing ng Lord! Kung mga sa list ako na eh. Hindi ako na masabi nadadala sa hospital. Isa blessing eh. Yung iba bayad sa hospital, siguro kung lagi ako nagkasakit, lagi ka nang bayad sa hospital. Yung iba bayad mo sa hospital, blessing na yun. Para maitulong mo sa mga pamilya mo, tama. Pero kung dinadalhin ka man sa hospital, that will provide naman. Lahat ng bagay sa Kristyano ay pagpapala. Kaya purihin po ang Panginoon. Pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, alam niyo po may sinabi sa Bible, kung malakas daw ang Espiritu natin, at mahina ang laman mo, palalakasin ng Espiritu ang mahina mo. Kaya dahil natin isa-isip ang mga bagay na espiritual. Sabi nito, isa-isip ng higit ang mga bagay na espiritual. In Filipos, chapter 3, verse 15. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-isip, ipapaunawa iyan sa inyo na ibang klase ang Lord, ano? Pag hindi pala ito nasa isip natin, ipapaunawa pa rin, grabe ang blessing natin sa Lord. Kaya pag ganun po ganyan ang dapat maging kaisipan natin, i-mindset po natin lagi na tayo ay mabuhay dito sa lupa, hindi lamang sa mga bagay na material, kundi sa mga bagay din na espiritual. Itong paglilingkod natin, ito yung pagsunod sa kalooban ng Diyos bilang tinawag niya, at tayo naglilingkod sa Diyos, ito'y paglilingkod espiritual. Bakit ko nasabi? Kasi ang iba rito may mga trabaho. Pero hinayaan nila ang kapatid sa gawain. Inuna nila ang masigit na mabuti. Tama! Ang iba rito maraming aasikaso sa bahay, may negosyo, may mga aalaga, marami pang iba. Pero narito kayo. Bakit? Inunan niyo ang Panginoon. Yung po ang pag-iisip ng mga bagay na espiritual. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Kaya mapalad po tayo. Okay. Ganyan naman dapat maging isip natin. Panglima po. Hallelujah. Sabi rito, ipagpatuloy ang mga natutunan. Sino po rito ang simulan na siya ay mabong again? Mayroon na natutunan sa mga aral natin. Pagtas po ng kamay. Yung hindi magtas ng kamay, mamaya tuturuan natin, duduklinahan natin. Taas ng kamay! Ayan. Isipin mo, ilang years na tayo kumatayo dito, tapos sabihin nyo, wala pa kami natututunan. Sa inyo na lang yun. Sa inyo na lang yun. Alam nyo, ang isang Kristyano na laging nakikinig sa salita ng Diyos, may matutunan po siya. At ang sabi ng Bible, ipagpatuloy daw natin ang ating natutunan. Ipagpatuloy natin. Sabi nito, ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakamtala. Filipos chapter 3 verse 16. Ipagpatuloy ang mga natutunan. Kaya sa buhay po natin, huwag tayong lalagpas sa salita ng Diyos. Kung ano ang sinasabi ng Biblia, yun ang gagawin natin. Tama! Yung natutunan natin sa Bible, yun ang gagawin natin. Ang sabi ng Bible, tumulong tayo. Ang sabi ng Bible, maglingkod tayo. Ang sabi ng Bible, magbigay tayo. Gawin po natin. Ang sabi ng Bible, magmahalan tayo. Magpatawanan tayo. Yun ang gawin po natin.
sapagkat ito po ang natutunan natin sa Biblia. Sa mundo ang ituturo sa ating galit. Oo. Pero dito sa ating pag-ibigong, ang tinuturo dito ng Diyos ay pagmamahal sa kapwa at pagmamahal ng ibig sa Panginoon. Ipagpatuloy daw natin ang ating itutunan. Okay, ngayon, magbabasa po ako ng ilang versikulo sa Bible na may kaugnayan sa ating topic. Mga versikulo sa Biblia na may kaugnayan sa ating pinag-aaralan para tayo ay magpapatuloy. Una po, ituon natin ang ating Panginoon kay Kristo. Sa Diyos, ituon natin. Pag sabing ituon, ipopokus natin. Focus, faith, pare-parehas lang yan. Ituon. Kasi bakit kailangan natin ituon? Kasi kung hindi natin itutuon ang paningin kay Kristo, tumingin ka sa kaliwa, tumingin ka sa kanan, tumingin ka sa harapan, tumingin ka sa likod, kahit saan ka tumingan, may mga sanhi ng pagkakasala, may mga sanhi ng pagkatisod, may mga sanhi ng panghihina. Pero pag tumingin ka kay Kristo, yung mga napalibot na dapat mong, magpapahina, pag tumingin kay Kristo, lalo pa po lalakas. Tama po ba? Kaya kayo narito dahil kay Kristo. Jesus Christ. Ang sabi po ng Bible, sa aklat po ng Hebrews 12, ituon natin ang ating Panginoon, ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya. Nakasalalay ang ating pananampalataya. Kasi ito kasi pag binilid ko natin, ang ano lang dito, focus lang eh. Pero dito, nakasalalay ang ating pananampalataya eh. Mula simula hanggang katapusan. Magpapatuloy ka talaga eh. Hanggang katapusan eh. Dahil sa kalagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya alinantana ang kahiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kaya pag tayo ay nakatuon kay Kristo, ano man ang mangyari, makakasama rin tayo ni Kristo doon sa kalangitan dahil nakatingin tayo sa Kanya. Kaya i-focus po natin ang ating paningin kay Jesus. Parang kabayo na po sa Divisoria. May mga ano sila dito. Rado? Ayun na yun. Kailangan natin. Yun po, yung versikulo na dapat ilagay natin sa ating puso para tayo makapagpatuloy. Pangalawa, manatiling kay Kristo. Amen! Gusto niyo bang pagpalain? Manatili ka kay Kristo. Dapat ang buhay natin ay nakalain kay Kristo. May nakita po sabi daw, ang buhay natin ay parang balde. Yan, balde. At ang Diyos daw at si Kristo ay gripo. Gripo. Sipig ba gripo? Anong lumalabas? Tubig. Yun naman talaga eh. Tubig naman talaga eh. Pag ikaw daw ay, balde ka, pag hindi ka nakatapat sa gripo, mapupuno ka ba? Hindi po. Kaya bilang isang balde, dapat tayo ay nakatapat kay Kristo o nananatili kay Kristo para tayo pagpalain. Tama! Pag hindi ka nakalain kay Kristo, hindi ka papalain. Anong sabi ng Bible? Sa John 15:5. Sabi rito, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Kung tinigay mabuti, ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng sagana. Sabat wala kayong magagawa kung kayo'y iwalay sa akin. Kaya wag tayong iwalay kay Kristo. Lagi natin itapat ang ating sarili
bilang isang balde, o si ang Diyos ay gripo, itapat mo natin ang ating sarili sa Diyos para tayo ay pagpalain, tayo ay magbunga ng sagana. Yun ang napakaganda doon. At ano po yung buhay na ang sabi nito, bunga ng sagana, ito yung buhay na ganap ng katulad at kasyasya. Masaya ka kahit ano ang nangyari. Sabi ni Ate Nini, happy lang. Kung totoo naman yun, kailangan maging happy ka talaga. Lalo na ngayon, hindi na uso man ang lungkot-tungkot. Malungkot ka pa ngayon? Wala ka ng pera, malungkot ka pa? Dapat sa'yo na lang, amen. Sabi niya, tawanan mo ang iyong problema. Nakita ko may isang estudyante na late, pumasok bigla eh. May na-late estudyante. Pinarusahan yung estudyante. Sabi ngayon, dahil na-late ka, kumanta ka. Ang naisip ko naman ng estudyante na kantahin, yung kanta na yun. Tawanan mo ang iyong problema. Ay mo, malulungkot na kaklase, nalulungkot. Nagtawanan na lang. Pati teacher. Kaya mga magulang at kapatid, tawanan po natin ang problema. Pag malungkot ka mo, lalong magdadagdagan yan. Lalo tayong tatanda. Amen! Yun po! Kasi kailangan natin manatili kay Kristo kasi siya talagang nagbibigay naman sa atin sa lahat ng bagay. Kahit wala kang ngayon, pag ginusto ng Lord, bibigyan ka. Kahit wala kang hawak ng pera, pag may gusto kang bilhin, ibibigay ng Diyos yun. Ang Diyos ang gagawa ng kaparaanan. Tama! Ang Diyos ang gagawa ng kaparaanan. Hindi po ito usapang totoo yun, kailangan natin magsikap sa buhay. Kailangan natin maging masipag. Pero tatandaan po natin, ang lahat ng material na bagay ay lilipas. Pero, ang galing sa Panginoon, mga bagay na espiritual, hindi po ito lilipas. Kaya sa Panginoon na po tayo. Sa Panginoon na po tayo, amen! Amen! May sumisigaw sa Kristo. Manatili, para makamta natin ang pagpapala ng Diyos. Pangatlo, mga versikulo na magbibigay sa atin ng encouragement para tayo ay magpatuloy. Magtiwala sa Diyos. Karamihan sa atin minsan natitiwala sa tao na. Amen? Mahirap po magtiwala sa tao. Pag natiwala ka sa tao, madadaon ka po. Maniwala kayo sa akin. Kasi lahat naman ng tao may pagkukulang. Kahit ako may pagkukulang, nagkakamali. Tama! Kaya ang dapat natin pagkatiwalaan ay ang Diyos mismo. Magtiwala ka sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo. Magtiwala ka sa Diyos. Pag tayo po ay naniniwala sa Panginoon, maniwala kayo sa akin. Magpapatuloy ka sa Diyos kahit na anong mangyari. Sapagat alam mo, yung hinahamon ng buhay mo, manangyayari sa iyo, ang Diyos ang gagawa ng solusyon. Magtiwala ka lang sa Kanya. Ang pangalan po ni Jesus, siya po ang solusyon sa lahat ng ating pangangailangan. Pagsubok man ito ang problema, ano niya, ang solusyon po ay si Jesus, mismo sa puso niya. Kaya nga sabi ng mga mayaman na iba na nabubunagin, sabi ni Manny Pacquiao, lahat na nasa Kanya, pero may puwang pa rin sa Kanyang puso. Yung pala ay ang Diyos mismo, ang ating Panginoon sa puso. Si Kristo po ang pumupuno para tayo ay maging masaya. Kaya kailangan natin magtiwala sa Diyos. Okay, Kawiglaan chapter 10, verse 5. Kaya ka magtiwala buong puso at lubusan. Pag sinabing buong puso, ano ibig sabihin ng buong puso? Buo. At lubusan. At huwag kang mananahan sa sariling karunungan. Kasi kung magtitiwala tayo sa Diyos, walang parte po ang ating mga sarili. Ibig sabihin, hindi tayo magdidipindi sa ating mga sarili, magdidipindi tayo sa Diyos. Mahirap magdidipindi sa sarili. Mapapahamak po tayo. Dipindihan po natin ang Diyos. Sapagat siya naman ang great provider at naniniwala naman tayo.
Siya yung nagbibigay sa atin ng lahat ng tunay. Kaya ang Diyos po natin ay amazing God. Wonderful God. Kamangamahang Diyos. Hindi kayang ipaliwanag ng ating puso, pero ginagawa ng Diyos para sa ating lahat, para tayo ay magtagumpay. Sabihin mo sa katabi mo, tagumpay tayo dahil kay Kristo. Mahina, parang kami, tagumpay tayo dahil sa akin, hindi ko ano na. Lakasan natin, tagumpay tayo dahil kay Kristo! Sabi ng Bible, dapat laging lalaki ang ating Panginoon. Kahit sa pagpapasalamat, dapat laging lalaki. Pag hindi na natin ilakit ang Diyos, nagdidipindi na tayo sa ating sarili. Ano ang mangyayari? Pag no-mission, mayroon pong kaya kailangan lagi natin i-mission ang Lord sa ating buhay. Lagi natin pasalamatan ang Diyos, anuman ang mangyayari. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Don't stop believing, sabi. Huwag tayong hinto sa paniniwala sa Panginoon. Para hindi tayo mag-ibigay sa ating sarili. Last po ang verse. Italaga sa panalangin ang lahat ng gagawin. Italaga lang natin ang lahat ng ating gagawin sa panalangin. Hindi pwede, sige lang tayo. Total, may kanon mo naman na tayo galing sa Diyos. Hindi po. Kailangan lahat ng ating gagawin ay ibibigay natin. Magpipray tayo. Kami po, pag gumagawa po kami ng outline, pag kami po ay gumagawa ng sermon, kailangan natin idulog muna sa prayer. Hindi pwede yung hindi namin idudulog. Kailangan ipag-pray namin. Sa ibang church na, salamat sa Diyos, may mga elder namin. Sabi ko, magkaroon tayo ng intercessor habang may nag-pray sa taas, kailangan may nag-intercede. Amen. Kasi ang pastor, pili mo kamali. Lahat ng gagawin natin ay kailangan lutuin natin sa panalangin. Sabi ng Panginoon sa aklat po ng Kawikaan chapter 2 verse 8, sa lahat ng iyong gawain, siya ay iyong alalahanin upang ikaw'y patnubayan sa inyong tatakin. Alam niyo po, pag ako po'y gumagawa ng aklan, alam niyo may bahay ko yan ang mga anak ko. Hindi ako makatulog. Nagpipray na ako. Every Sunday po, nagpupuyat po ako. Saturday, Sunday, pinupuyat ang kanila. Kasi si Pastor po sa katotohanan, amin po sa inyo. Hindi naman po ako kagalingan, hindi po ako magaling maka-adapt, hindi po ako magaling pumasok sa isip, kumbaga sa anong istulad po talaga ang dati ko. Pero sabihan niya po ng Diyos na papatayo ako dito Pastor. Because of prayer. Kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Pag ikaw ay nagpipray sa Lord, nagbaba ka sa Diyos, naamin mo, Lord, I can't do nothing. Wala akong magagawa kung wala. Kaya kami nakakatayo dito because not of me, not of you, but to our Lord Jesus Christ. Palagpakan ko natin. Lagi natin tatanda sa ating pagpapatuloy. Ituon natin ang ating paningin kay Kristo. Manatili kay Kristo. Magtiwala sa Diyos. At laging manalangin. Sabi ko sa ating conclusion. Text ko. Focus on eternal reward rather than earthly things. At ako po'y naniniwala, sabi nga, Yuni nung nakaraan kanyang teaching. Tayo lahat niya tayo pinagpala na, amen! Hindi naman pinagpala. Tayo lahat tayo pinagpala na! Amen. Lumalakas. Pinagpala na tayo ng Panginoon eh. Ibinigay na sa atin ang dati. Tama. Ang kailangan natin na ngayon, i-focus natin ang ating isip upang makamdan natin yung eternal reward. Sa ating pagpapatuloy, nandiyan na natin. Amen. Inayos ang pamilya natin, inayos ang kabuhayan natin, inayos ang emosyon natin, inayos ang naman ang lahat ng bagay. Kahit may problema at pagsubo, ang kailangan lang po natin, focus on eternal reward. Yung pinagpapatuloy natin ngayon.
yung eternal reward na galing sa Diyos, yung buhay na walang hanggan. Gusto niyo ba makamtan ang buhay na walang hanggan? Amen! Yung hindi nag-amen, mapupunta sa impyerno. Gusto niyo ba mapunta sa langit? Gusto niyo ba makamtan ang buhay na walang hanggan? Kailangan pala gamitin yung ano eh. Amen! Gusto natin, wala namang tao na gusto mapahamak eh. Gusto naman natin ba tayo ay pagpalain. Kaya yun po, focus on eternal reward rather than earthly. Fix po, pakiano po. Ang success daw ay walang aksidente. Tama? Success is no accident. Si Kristo ba? Nung siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, sinukat niya ba? Hindi. Hindi niya sinukat. Diyos siya, pwede naman gawin yan. Di para yung mga parusa sa kanya. Pero hindi niya sinukat. Nagpatuloy siya sa sakit, hirap na kanyang naranasan upang makamtan ang ganun ng Diyos doon sa pinunungan ng sinabi. Kaya, success is no accident. It's hard. No? Mahirap talaga. Mahirap na trabaho. Paghihirapan po natin. Alam niyo po mga magulang at kapatid, kailangan natin mag-iis ng hirap. Sabi ni Paul, ang aming pangalan po ay makilala si Kristo, Pilipos 3:10, at maghati naman sa kanyang kahirapan. Ang ibig sabihin ng kahirapan dito, yung Kristiyano ka na usulin. At ang sabi nito, study, ay hard work, perseverance, magtsatsaga. Kailangan natin magtsaga. Kailangan natin magtsaga. Ako, ilang ano na ako, nung maging Kristiyano ako, alam ko, nakarinig ng salita ng 1987 eh. Pero ano pa ako, 1990s na eh. 1990s, tapos naging ako mga 1995. At salamat sa Panginoon. It's a blessing for me na ako hindi nakilig sa Diyos na naginig ko. At ito hindi gawa ko, kundi ay gawa ng Panginoon. At kayo rin na yan, hindi gawa ng tao yan, hindi gawa ng Diyos. Palakpakan po natin. Perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing or learning to do. Kaya anuman po, tayo man anuman po ang ginagawa natin, lakipan po natin ang pag-ibig. Love of what you are doing. Mahalin po natin ang binigay sa atin na tungkulin ng Panginoon. Ingatan po natin. Tama. Yung pagkapastor ko, iniingatan ko po ito. Mahirap po, sa totoo lang. Alam ng mga kasama ko yan, alam natin lahat yan. Mahirap po magpastor. Amen. Lalo na nabubuhay ka lang sa pananampalataya. Mahirap po. Pero, by the grace of God, kakayanin ko at kakayanin mo rin. Dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya yun po, ang gagawin na po natin, mahalin natin ang binigay sa atin na gift ng Lord para tayo ay makapagpatuloy. Pagmahal po natin, hindi tayo magsasawa. Amen? Hindi ka magsasawa. Talagang gagawa ka ng parang para makapagpatuloy. Mga magulang at kapatid, pagtating pagtatapos. Sa Hebrews 12:3. Last verse. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tinis ng pag-usig sa kamay ng mga makasalanan. Isip-isipin daw natin, minigit natin yung ginawa ng Christ sa cross ng Calvary. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tinis ng pag-usig sa kamay ng mga makasalanan. Mga makasalanan nag-usig sa iyo. Upang hindi kayo manupay-pay, upang hinaan ng Lord. Iyon daw ang ilagay natin sa ating isip, yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Calvary, para hindi tayo manupay-pay at hindi tayo ang hinaan ng Lord. Alam niyo po mga magulang at kapatid, kaya kung bakit malakas ang loob natin, kung bakit hindi tayo manupay-pay, dahil kay Kristo, dalangin natin kasama ngayon at magpakailanman at siya ang magbibigay ng lugar hanggang sa kaulahulihan. Ang Diyos ang magbibigay sa atin, ang tutulong sa atin, sasama sa atin. Pangako ng Diyos, hindi kita iniwan, hindi kita
We are blessed because of Christ. We are blessed because the power of the Lord. Tinipapala tayo dahil po ang mga pangako ng Diyos ng mga na. Kaya wish mo, 2025, sama-sama tayo, hawak-hawak tayo ng kamay. Walang aalis. Sabi nga ng Bible, ang umalis sa kawan, papama. Ang lumundag sa kamay ng Diyos, papapama. Hindi man tayo mga magagaling, hindi man tayo mga perfecto, pero sa biyaya po ng Diyos, pag tayo na nag-hawak at yung natin, we are one in the band of love. Yung we are one in the band of love. Pag tayo ay nagmamahalan, sigurado po, walang mawawala sa atin dito, kundi tayo ay lalong lalago, lalong tayong dadami dahil sa biyaya ng Panginoon.